Hello class, good afternoon. So yung na-pending nating topic will be the topic for integer, um, doubles, and strings. So all we all know that the strings is lagi siyang nakalagay sa quotation mark. Or sometimes kapag sa Java naman, mostly ang kulay niya is color green. Or talagang color green ang nakikita natin. Ibig sabihin, pag nakakita tayo ng color greens in Java prog, yun ay string. No? Ngayon naman, check natin how it deals with the integer and doubles. Okay. So sa Java natin, meron tayong tinatawag dito na body, no? Saan ba yung body natin dito? Ito, yung public static void main, ang tawag natin diyan will be the body. And then kung mapapansin nyo, meron siyang curly bracket yan, yan, curly bracket. Yung curly bracket niya sa loob niyan, diyan tayo mag-start mag-code. Okay. So, kagaya ng sinabi ko sa inyo last time, to declare variables, pag nagde-declare tayo ng variables, lagi siyang nasa itaas. No? Hindi tayo nagde-declare ng variables sa baba dahil hindi siya mababasa. O mamaya, try natin. Paano kung yung variables is nasa baba. Okay. So, in declaring string variables, capital letter, ano yan, S. For example, A na lang muna. Is equal to, example, hello world na lang. Okay. Then dito call na lang natin siya sa system.out.println. So once we call that, parang tinatranspose na lang yan. Ibig sabihin yung hello world, ilalagay niya lang dito sa loob. So pag nila natin, yan, as you can see, nag-display naman yung ating program. Okay? So same with integer. So int, for example, num1. Yung num1, kahit ano po yan ha. So hindi tayo pwedeng maglagay ng ng quotation mark kasi nga integer tayo. Magiging string siya kapag nilagyan ko siya ng quotation mark. Okay. Ngayon, yung gagawin natin, i-call lang natin siya. So, pag nila natin, syempre, yun ay 6. Ayan. Ayan. So, ang gagawin natin will be, the next activity we have is to get the average of your subjects. For example, you have 3 subjects. Na? So, mag-int ako ng subject 1 is equal to, ano bang grade ang gusto nyo? 75 siguro. Int subject 2, siguro siya na 78. Tapos int subject 3 is equal to 79. Okay, yung ano po dyan, yung subject 1, subject 2, subject 3, kahit ano po yan, no? Kayo magde-declare niyan, no? Pwede nyo nang i-direct sa pangalan ng subject like math, science, English. Mostly yung mga ganyan, kulay white yan, yung mga integers natin. Most commonly lang, no? Mostly lang. Kasi hindi naman lahat ng white dito is variables. Okay? Ngayon ang gagawin natin, display natin siya. Pero, gagawin natin siyang addition. I-add natin siya. Math, math plus science plus English. Yan, nasa ano pa rin ako, nasa English system out.println ako. So, once we display this one, as you can see, nakuha niya yung total ng subjects natin. 75 plus 78 plus 79 and then nag-total siya. Okay? Ito yung dinidiscuss natin last time. Like, for example, hello, uh, your math grade is, tapos, gawin mo, mag-plus ka dito sa labas. Plus math. Okay? So, run natin. Yun. Your math grade is 75. Kasi tinranspose niya lang ito eh. So, ang ginawa niya, since meron tayong string sa loob na ito, ang ginawa niya, pinagdikit niya lang. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin, pag mimixin natin silang lahat. Gawin natin na, okay. So, sa mga ano pala, sa algebra, kaya tayo gumagamit ng mga parentheses. Like, for example, 2a, open, close parenthesis. So, ganyan siya. Plus 2b, 2b, plus c. So, for example, ganyan na.
So, ang ginagawa natin, kaya tayo nagko-close open parenthesis para ang una niyang isolve yung nasa loob. Yan. For example, ito, 2 multiply by A, tapos 2 multiply by B. Before niya i-add. Kasi pag wala yung parenthesis, magkakaroon tayong tinatawag na na MDAS rule. Yung multiplication, division, addition, subtraction ruling, no? Mauuna yung multiplication, tapos division, tapos addition, tapos subtraction. So, minsan tama naman yan, kaya lang, siyempre, pag hindi nakasequence yung ating formula, mali siya, di ba? Okay, kagaya din nito. So, for example, itong math gagawin natin, ipa-plus natin yung lahat. Okay, kunin na lang natin yung average niya. Plus English. Wala dulo. Meron. Iisog ko lang. Hindi ko na makita yung gilid. Yan. So, pag ganyan, divide 2 lang. Divide 3 kasi kukunin natin yung average eh. Math, Science, English, divide by 3. Okay. So, once we run that, higher math grade pa rin. Oh, may mali. Yun, yung English daw, maling spelling. Your average na lang. Yan. So, once we run this one, yun. So, your average grade is 77. Okay. So, for example, papansin natin, 76, tapos gawin natin itong 75. So, ang sagot pa rin dyan will be 75. Okay. So, pero pag kinompute natin yan, hindi siya ganyan talaga, no? Parang 76, 75.25 dapat ang sagot. Now, bakit ganon? Bakit nagkaroon ng gap dun sa decimal point? Okay? So, kagaya ng last topic natin, kasi yung integer, uh, ang tinatanggap niya lang yan, whole numbers. Okay, yung integer. Kaya nga ang ginawa niya, tinanggal niya yung decimal point, no? Tinanggal niya. So, anong gagamitin natin para maging meron siyang decimal point? So, dun sa notes natin, gagamit tayo ng double. Ano yun? Small letter lang yung double. Eh. Okay? So, yan. Pag double na, once we run that, ayun, 75.333333. Yan. So, ayan, meron na siyang decimal point. So, ganun lang. So, for example naman, mag-a-add tayo ng Filipino subject. Siyempre, gagamit na tayo ng double Filipino. Tapos, ano yung grade mo? For example, 74. Bagsak yun ah. Tapos, plus Filipino. Hindi naman makita. Divide by 4. Okay, once we run that, yan na siya. Okay, 75.0. 75.0 ba yan? 75 lang. So, ganun lang gawin yung for example naman, medyo maarte ako gagawin ko. Kailangan makita ko muna yung grade ng Math, Science, English, Filipino before ko siya i-average. So, gagawin mo yan syempre, ganito, no? Your math grade is, lagay mo lang dyan syempre, yung math lang, no? Yan. So, then yan, kopyahin mo na lang yan. 4, kasi 4 yung subject mo. Kasi mamaya sa quiz natin, baka hindi lang 4, baka siyam, no? Kasi you have 9 subjects, eh. Alang naman. Yan. Okay, try natin. Working. Oops, yun. Ayan. Your math grade is 75, 76, and then the average is 75.0. Okay? So, minsan gumagamit din tayo ng slash n or backslash n. Yan. Gumagamit tayo ng ganyan. Para mag-enter siya. Yung next line, ibig sabihin, next to the next line. Yan. Or pwede rin naman na mag-add ka nito ng system.out.print line. Then, huwag mong lagyan ng laman. Ano huwag yung lagyan ng laman? Yan lang. Okay, double. Yan, yan lang. Walang laman.
Once we run that, mag-enter din. Ayun, wala na yung slash n pero nag-enter pa rin. Maganda lang dun is na may minimize yung ating code line, no? Example, gusto mo double enter, slash n, and double enter yung ibig sabihin yan. So, mali. One error. Error. Nawala yung semicolon. Nawala siya. Yun. So, yun yung next topic natin. Okay, so you review this video, no? Para pagdating sa next meeting natin, pero we will be having our activity 1. Okay, thank you very much and see you on Thursday. I think Thursday. Or bukas.